iPhone 17 base model. If you are planning to upgrade your iPhone this year, I think this iPhone 17 base model is the best iPhone right now. Bakit ko sinabing ito yung pinaka-the best sa lahat ng iPhones na in-announce ng Apple kanina? Here's why. Unang-una, halos lahat ng importanteng features na meron sa iPhone 17 Pro is meron na rin sa iPhone 17 base model. Gaya na lang ng refresh rate, hindi lang exclusive sa mga Pro models ang 120Hz refresh rate, kundi yung iPhone 17 base model is meron na siya finally 120Hz refresh rate. Tapos, kagaya ng mga Pro models is meron na ring Ceramic Shield 2 si iPhone 17 base model. And kung titignan natin yung display nila, parehas lang talaga sila ng 17 Pro. Meron silang 6.3-inch Super Retina XDR display, Pro Motion technology, always on display, and dynamic island. And kung physical features naman ang pag-uusapan natin, aluminum din yung sa iPhone 17. Sa iPhone 17 Pro nga lang is meron siyang aluminum unibody. Habang sa iPhone 17 base model is frame lang siya. Pero guys, parehas lang merong action button and camera control. Dito naman, parehas lang si 17 base and si 17 Pro na merong Ceramic Shield 2 sa front screen nila. And sabi nila on paper guys, that is 3 times better scratch resistant daw. Pero ang wala lang sa 17 base is yung ceramic shield sa likuran niya. Pero in my own opinion, hindi naman masyadong importante yung ceramic shield sa likuran ng iPhones natin kasi nakailang iPhones naman na tayo, ilang generations na ng iPhones na walang ceramic shield sa likuran and ginagamitan din naman natin ng iPhone case yung mga iPhones natin. I really think it's not really a big deal or parang hindi siya deal breaker na bibili ka ng iPhone for that reason lang na merong ceramic shield yung likuran ng iPhone 17 Pro. And especially kung gumagamit ka rin madalas ng mga iPhone case, so yeah, it doesn't make sense. And para sa akin, okay na okay pa rin yung iPhone 17 base model. Sa chip naman, of course, mas lamang talaga yung Pro model. Si iPhone 17 Pro, meron siyang A19 Pro chip, habang si iPhone 17 base is meron siyang A19 chip. Pero kung titignan nyo yung kanilang difference, halos magkakapares lang talaga sila ng CPU and GPU. It's just that si 17 Pro is mas lamang lang siya ng isang core GPU guys and parehas naman silang merong neural accelerators. Itong bagong neural accelerators na nilagay nila sa chip ng mga panibagong iPhones this year is makatulong talaga to sa performance ng mga iPhones natin. In fact, na-mention nila during the announcement na parang magiging MacBook Pro na daw yung level of compute ng mga iPhones natin dahil dito sa panibagong neural accelerators na to. And si iPhone 17 base model, meron din siyang 16-core neural engine kagaya dito sa 17 Pro and parehas din silang merong hardware accelerated ray tracing. Sa battery naman, hindi rin sila masyadong nagkakalayo. Si iPhone 17 base model is I think meron siyang 3,690 mAh na battery capacity, habang si 17 Pro naman is meron itong 3,900 mAh battery capacity. So, if you're torn between these two models, para sa akin, worth it pa rin si iPhone 17 base model. Pero, merong malaking pero guys. Kung priority mo talaga yung battery performance o yung matagal malobat, I really think this is the best year for you to go for the 17 Pro Max. Kasi na-mention nila during the event kanina na yung iPhone 17 Pro Max, ito na daw yung pinakamalaking battery na nilagay nila sa iPhone ever. Well, titignan natin kung talagang matagal na ba talagang malobat to. Pero meron siyang 4,800 plus mAh na battery capacity compared sa Pro and sa iPhone 17 base na meron lang less than 4,000 mAh. So yeah, I think kung yun talaga yung pinaka-priority mo, go for the Pro Max na. Dito naman tayo sa front camera. Meron na silang dalawang 18 megapixel center stage front camera. So kung anong meron si iPhone 17 Pro, meron na rin dito sa 17 base. And kita nyo naman guys, copy-paste lang talaga. Halos parehas lang talaga or parehas lang talaga sila ng specs ng camera or front-facing camera. Sa main camera naman, dito nga lang lamang din ng konti yung 17 Pro. Pero guys, konti lang din yung lamang nila kasi yung 48 megapixel na yan is meron din sa ultra-wide ng 17 base. And sa main camera ng 17 base is 48 megapixel din. Tapos fusion din yung dalawang yan. Yung wala lang talaga sa 17 base na meron sa 17 Pro is yung 48 megapixel fusion telephoto. Pero para sa akin lang and para lang sa mga normal na tao na hindi naman kailangan ng talagang professional na mga photos and videos, I think hindi naman talaga deal breaker itong 48 megapixel fusion telephoto. Para sa akin, enough na merong 48 megapixel na ultra-wide or yung 0.5. And also, meron na rin 48 megapixel na fusion main camera
yung 17 base. And again guys, yung presyo ng 17 base model, mas mababa siya compared dito sa 17 Pro na napakamahal. And ito pa guys, parasan din sila ng MagSafe wireless charging up to 25 watt with 30 watt adapter or higher dito sa 17 Pro. I really thought na mas mababa yung mga base model, pero guys, parehas lang din sila ngayon. And yeah, I think worth it talaga mag 17 base this year. Dito naman sa video recording guys, of course, mas lamang si 17 Pro kasi capable siyang mag-record ng video na up to 4K, 120fps. Habang ito, si 17 base is 4K naman siya pero hanggang 60fps lang siya. Pero guys, again, hindi ito importante na feature para sa akin. Hindi siya deal breaker, kumbaga. So, I really think 17 base pa rin yung pinaka magandang value for money or worth it bilhin or worth it i-upgrade this year. Kasi guys, 120fps, hindi mo kakailanganin yan. Pero siguro kung professional ka na videographer and you want to use or make use of that 120fps para mas magiging maganda yung slow motion ng video mo or ng clips mo while shooting with your iPhone, I think okay din yung 4K 120fps. Pero to tell you honestly, dito sa aking iPhone 16 Pro na meron siyang 4K 120fps sa video recording, hindi ko nagagamit talaga yung 120fps guys. Kahit na mag-vlog ako, kahit na mag-shoot ako ng B-rolls and ng mga product reviews, hindi ko nagagamit yung 120fps guys. Hanggang 60fps lang ako. And for a reason din na mas mabigat and mas matakaw siya sa storage kapag naka 120fps ka. So ayun yung thoughts ko about dito sa panibagong iPhone 17 base model. I really think this is the best value for money right now na iPhone, and in terms of specs guys, hindi talaga siya tinipid. Parang siksik talaga siya sa specs ngayon, and to think meron na siyang dynamic island. Basta guys, meron na siyang 48 megapixel ultra wide and main camera, 120Hz refresh rate, halos magkaparas na sila ng battery ng iPhone 17 Pro. So ayun lang guys, I think ito yung pinaka the best talaga if you're planning to upgrade this year. So what do you guys think? Comment lang kayo sa comment section para mabasa natin, and see you guys on the next one. Gagawa pa ako ng review about sa iPhone 17 Air, so stay tuned on that one. So yeah, thank you for watching. This is me, your tag guy Jude, saying goodbye. Peace.